Alright mga tol, magandang umaga, magandang gabi sa atin lahat. So, nandito ako ngayon sa garahe kasi kukunin ko 'tong sasakyan. May importanteng lakad lang kami. Samahan niyo kami sa araw na 'to dahil may ipapaayos tayo sa kanya na isa sa importanteng, piyesa na dapat nating i-maintain para sa mga old school na sasakyan. Bale mga tol, nakabili na ako ng mga parts ko via online. Bumili na ako ng clutch disc, clutch lining, release bearing. Gasak muna. 1,000 boss, premium 1K. So yun, tapos na tayo magpagas mga tol. Puntahan na natin yung mekaniko. Dito lang din malapit sa bahay. Buti mura lang yung singil niya. 2.5 lang yung labor eh. So dito ko na ipapagawa. Pero yung pyesa, hindi ko binili dito sa auto supply. Nila kasi medyo mahal kasi yung bentahan nila ng pyesa dito tol. Kaya sa ibang shop ko na lang binili. Alright, andito na tayo sa MJPR Auto Parts. Papark lang ako. So andito na yung mga parts natin na kakailanganin natin. Ready lang ako. Bababa muna ako para check ko andyan na yung mekaniko. Tignan ko muna siya. Mukhang wala pa dito yung mekaniko tol. Waitings pa tayo. Papunta pa lang daw siya. Yun, dumating na si kuya. Sinisimulan niya ng bakbaklas. Siguro naman may idea na kay tol no kung ano yung papagawa natin dito dahil clutch lining na yung mga binili ko. Clutch assembly natin ay papalitan na natin ng buo bago lahat para isahang babaan na lang ng transmission tsaka isahang gastos na lang din. So trivia lang mga tol no. Bali 5 years na ata sa akin ng sasakyan. 2021. Bago 5 years pa lang sa akin. So last year pa to, May 2025 nung pinapalitan ko tong buong assembly ko. Bali hindi ko alam kung yung first owner or yung naging second owner nito ay nakapagpalitan ng clutch lining niya. Kasi nung sa akin nung inabot na sa akin, yung clutch niya ay natunog na siya kapag nire-release mo siya. Parang sliding na siya. Although nung pa to, bagong kuha ko pa lang sa kanya, nagtagal siguro sa akin ng mga 1 month, 2 months, ganun. Eh, tumutunog na yung clutch niya. So, alam ko nang may tama na yung lining ko. So, nag-research ako kung ano ba yung sound or sign na palitin na yung buong assembly ng clutch ko. Kasi tol, ang nangyayari dyan, habang pabalik kami dito sa Maynila noon, habang packet ng bundok, gigil na lang yung makina ko. Hindi na siya umaangat. Nanggigigil lang yung makina. So, yung brand na ipapalit ko dito ay XCD all the way. Lahat ng lining, clutch cover, tsaka release bearing. Puro XCD brand. Kaya tol, kung ikaw, Nissan B14, meron tayong takbuhan ng genuine parts. Nissan Sentra B14 lang talaga. Meron tayong source. Daming nagtatanong tungkol sa parts ng Nissan Sentra B14 kung availability ba ay okay pa ba. Marami mga surplus, may mga brand new pa mga tol. Yan na baklas na ni kuya. So bibigay ko na tong mga parts na ipapalit para may kabit na agad mga tol. Ang bilis ni kuya trumabaho tol. Kailang mag-isa na ibaba niya na agad yung transmission ko. At dito nga tol, medyo nagkaroon kami ng problema. May pinakita si kuya rito. Yung release bearing ko dahil sa sobrang tagal kong ginamit na nararamdaman ko na nag-sliding na. Yung pin ata yun or yung lock basta yun. Ito yun tol, yung may epoxy dyan. So ginawa lang ng paraan para maibalik at magamit makatakbo ulit yung sasakyan ko kasi wala kami mabiling pyesa para dun. So ito na yung naging itsura ng ating clutch lining tsaka clutch cover. Talagang manipis na siya, na overuse na siya tol. Hindi ko lang alam kung stock pa to or nakapagpalit na rin yung first owner or yung second owner nitong auto ko noon. Nga pala tol, nung bago ako magpalit nitong clutch ko, matigas na talaga siya. Mataas yung release ko. Sa taas ng release tol, mangangalay ka eh. Buti na lang itong mekaniko na nakausap ko. Veterano na tol, ang bilis na talagang kumilos. Ang bilis na mag-isip ng paraan. Wala siyang partner tol. Siya lang mag-isa nagbaba ng transmission ko. Nag-ask ako sa ibang mga auto shop tsaka mekaniko. Grabe, ang mahal nila maningil. Magbababa ng transmission tol, 7,000, 5,000, gano'n. Walang bababa dun tol para sa pagbaba ng transmission. Buti dito kay Kuya 2.5 lang mga tol. Veterano pa. Kita mo yung kulay kalawang na yan tol. Ibig sabihin yan tol, kailangan niya na mag-retire. Palitin na talaga tol. Ito yung sinasabi ko sa inyo na naputol na dun sa may release bearing ko. Yan, naputol yan. So, kaya nilagyan na lang ni kuya ng epoxy. Wala akong mabilhan ng part nung time na yan. Nag-post ako sa Facebook page group ng Nissan Sentra B14. Ang problema, late nang nakapag-reply or nag-comment yung ibang mga tropa doon. Kinabukasan na. So, ang nangyari, pinabalik ko na lang kay kuya kaya niremedyohan na lang ng epoxy. Grabe itong lining ko tol. Sobrang kalawang na. Sagad yung pagkagamit. Hindi ko alam kung sagad na yung pagkagamit. Pero feeling ko hindi pa naman siya
palitin. Hindi ko lang sure tol comment na lang kayo kung tama ba yung observation ko na gano'n. Kasi parang hindi pa naman palitin yung itsura niya Ewan ko lang kung tama. So ito pinabili ako ni kuya ng gas para panlinis lang dun sa sa transmission ko. Para matanggal lang yung mga langis-langis doon. So, bibili lang ako ng unleaded. 1 litro lang daw, pwede na. Nung nagplan na ako para papalitan yung clutch lining ko, nag-canvas muna ako ng mga pyesa sa iba't ibang mga auto supplies dito sa amin sa Paranaque. So, yung mga auto supply dito sa amin, mataas yung bigayan nila dun sa pyesa. Tapos yung sa online na pinagbibilang ko. Kay Nisway, papakita ko na lang. Ito yung screenshot tol. Ayun tol, tapos na tayong bumili. Dito na tayo nakabalik na ulit tayo kay kuya. Nililinisan niya na yung transmission ko para ibalik na. So, after nito, test drive na tayo mga tol. Hindi ko na pala na-videohan tol yung pagkabit ni kuya. So, test drive natin tol kung okay ba yung sipa ng clutch natin, kung hindi na ba matigas. Inapakabakan ko dito tol, okay naman yung response ng ating clutch dahil siguro bago pa Okay naman, hindi na siya tulad nung dati na sobrang tigas at sobrang taas nung release ng Tapos kapag binibitawan mo, bigla siyang may ingay na sliding. So, ito okay naman siya ngayon. Titignan natin kung magtatagal yung epoxy na nilagay ni kuya. Alright mga tol, naibalik ko na dito sa garahe yung sasakyan. So tinignan ko lang kung may mga tumatagas na langis after mapalitan yung clutch lining natin kasi natanggal din yung gear oil tol So tinignan natin kung naikabit ng maayos at nailapat talaga ng maayos tol kasi para may balik din natin siya agad kasi babiyahe kami ng Batangas after nitong pagkakabit ng clutch lining niya. So okay naman tol, wala namang tagas sa ilalim ng hood. Okay naman siya. So tignan natin kung aabot ng Batangas to. Let's go! チャンネル登録お願いします。